Alam kong dalagang Pilipina yung peg mo palagi. Pero ang OA mo this time hindi ka nakakatuwa. Tsaka bakasyon to, di ba? Sayang naman yung ganda natin kung hindi tayo mapapakinabangan, be. Ano ka ba? Alam mo, mahirap makipagkilala sa mga tao sa ganitong lugar, no? Hindi mo alam yung mga intensyon nila. Oh, hindi ba't yun yung maganda? Maginoo pero medyo bastos. May pagka-bad boy pa nga tapos batak ng batak si kuya, oh. Mukhang laman lagi ng gym. Baliw, walang gym dito. Alam mo naman ang itsura ng San Ildefonso sa loob, di ba? Hindi mo sure. Kailan pa yung huling balik mo dito? Ang tagal nang lumipas ng panahon At saka, kung ganyan lang yung mga otoridad, siguro araw-araw akong may kasalanan kasi gusto ko magpakulong na lang kay sir. Hoy, tigil-tigilan mo nga. Nakakadiri ka. Pati ba naman kapitan pinagpapantasyahan mo? Sino ba dapat? Sa tingin mo, meron kaya siyang dalang posas? Kung aarestuhin niya ako, Utang na loob mo na nga ituloy ang sasabihin mo. Ayokong masok kapag nalaman ko yung mga nasa isip mo Maghunos dili ka nga. Lalaki lang yun. Ay, nako. Sige na nga. Mukhang sa panaginip ko na lang siya makikita. Hindi talaga kami meant to be. Ay nako, hindi talaga. Tsaka, ano na naman ba yan? Parang bulati ka na naman dyan. Umupo ka nga ng maayos. Naaalibadbara na ako sa'yo Pero seryoso, Angel. Kailangan ko na talaga ng pang-injection ko. Saglit lang kukunin ko na talaga. Sabi nang wag muna ngayon Ang dilim kasi, Jelly. Huwag ka nga muna magulo. Oy! Angel, ano nangyari? Ayos ka lang ba? Aray ko yung ulo ko. Diyos ko, nabangga tayo. Obvious ba? Ay, tulungan mo nga ako. Teka lang naman. Naugadi niyo buong pagkatao ko Ano ba kasi nangyari sa'yo? Na-dislocate yata yung balikat ko. Pero, yung makeup ko ayos lang ba? Okay lang. Pasensya ka na. Meron kasi akong nakita dumaan sa harap natin kaya napakabig ako pa kanan. Tumama tuloy tayo sa puno. Grabe naman yung kotse ko. Saglit lang, be Bababa ako. Diyan ka lang. Bubuksan ko yung pintuan mo tapos huwag mong galawin yung ulo mo, Ika-ika akong nagpunta sa kabilang side para tulungan siyang makababa. Nag-collapse kasi kami sa damuhan. At sa kabutihang palad, hindi naman sumabog o kung ano man yung kotse. Ayaw lang talagang mag-start ulit nito. Dito ko napansin na napadaus-us na pala ang kotse sa kakahuyang pababa. Medyo malayo na kami sa highway. Hindi naman malubha ang mga sugat namin. Kaya pang tiisin. Pero na-stranded kami at mukhang walang paparating na tulong. Ay, kailangan na nating maglakad nito. Pumunta na tayo sa pinakamalapit na bayan. Akala ko ba ayaw mong mapadpad sa San Ildefonso? Wala naman kasi tayong choice, Jelly. Sira yung kotse, At saka, kailangan na rin nating ipacheck yung balikat mo. Oo nga. Tsaka, kakainis naman. Naglaho tuloy yung pangarap ko makapag-relax sa beach bago yung photoshoot mo. Hayaan mo. May ilang araw pa naman Malay mo, makaabot pa tayo kung hihingi tayo ng tulong, di ba? Angel, narinig mo ba yun? Hindi. Bakit? Naku, baka medyo may topak pa rin tong tenga kong tumama Parang nabibingi nga ako. Be, tunog ng motor yun. Ay, baka i-rescue tayo ni Kapitan Luis. Ano ka ba naman? Huwag kang umasa. Napalayo ata tayo sa highway At saka, gabing-gabi na wala nang dumadaan. Malay mo naman. Oo, teka, saan ka pupunta? Alika na kasi, lumakad na tayo. Wala namang mangyayari kung mananatili tayong nakalugmok dyan sa lupa Ano? Ito naman Hindi ba pwede magpahinga? Muntik na tayo mategi. Near-death experience yun. Hindi ba pwede mag-break? Oo siya, sige, magpahinga ka dyan. Basta ako, magsisimula na ako maglakad.
Sumunod na lang ako. Pero hindi nagtagal ay hingal na kami parehas. At parang umiikot lang kami sa mga parehong hilera ng mga puno at mga halaman. Magkakamukha na silang lahat. At pakiramdam ko'y napalayo pa kami lalo sa kalsada. Para bang lalo pa kaming nakapasok sa kagubatan. Ay, anak ng tinapa naman oh. Di ba sa taas lang nito yung highway? Paano nung napadpad tayo sa loob pa ng gubat? Imposible naman yun. At saka, bakit naman ganon? Hindi ba't malapit na tayo sa highway kanina? Hindi naman ganon kalayo yung inandar ng kotse ah. At saka, parang habang naglalakad tayo, kung saan pa tayo napupunta oh. Oo nga eh. Ay, ano ba yan? Naliligaw na tayo. Bad trip naman oh. Ay, alam ko na. Hindi ba sa mga pelikula, kapag namatanda ka, hindi ba kailangan natin baliktarin yung damit? Basta, pag minumulto ba yun o inaengkanto? Basta, ganun. Ikaw yung mahilig sa ganyan, di ba? Dapat alam mo yun. Teka, eto na, magubad na ako. Uy, sandali, ano ba? Wala ka man lang pasintabi na maghuhubad ka. Ay, okay lang, te. Tsaka may bra ako, no? Tsaka parehas naman tayong babae na ngayon, ah. Eh, kahit na, no? Magsabi ka sa susunod. Ayoko makakita ng ganyan eh. Ang arte mo. Ngayon ka lang ba nakakita ng bading na may hinaharap? Ang mahal-mahal ng bayad ko dito, no? Dapat hindi ko kinakahiya to. Ay, ewan ko sa'yo. Lalong sumasakit yung ulo ko sa'yo eh. Narinig mo yun? Naku, nakakatakot naman dito, Angel. Bilisan mo. Baliktarin mo na rin damit mo para makaalis na tayo. Ha? Huwag mo nga akong idamay dyan sa kalukuhan mo. Basta, dalihan mo na kasi. Shhh! Huwag kang malikot. Hinatak ako ni Angel sa likod ng isang puno at tinakpan ng bibig ko. Pati na rin ang ilong ko. Kaya naman hindi ako makahinga. Dinilaan ko ang palad niya. Kaya hinampas niya ang balikat kong masakit na mula sa aksidente kanina. Mangiyak-ngiyak ako sa sakit kaya humingi siya ng tawad. Pero binalik pa rin niya ang kamay sa bibig ko at itinuro ang puno sa kabilang dulo. At doon ko napansin, may mga kaluskus nga na nanggagaling doon. Nanlaki ang mga mata ko. Maihi-ihi ako sa takot. Hinablot niya ang braso ko at tumakbo kami nang marinig ang mga kakaibang tunog. Ano yun? Ano yun narinig natin doon? Ewan ko, basta, pero hindi tayo pwedeng huminto dito. Pagod na ako. Ang sakit na ng balikat ko. Sorry, Angel, pero hindi ko na kaya. Kunti na lang, Jelly. Bilisan mo, baka maabutan tayo eh. Baka mapangis na hayop kasi yun. Paano kung taong tutulong sa atin yun? Ay, ewan ko sa'yo. Tingnan mo nga yung kapaligiran natin. Meron ba taong mapapadpa dito sa ganitong oras ng gabi? Oh my God, baka aswang yan. Hindi ba't yun yung chismis sa kagubatan sa paligid ng San Ildefonso? Huminahon ka, okay? Wala pa nagpapakita sa atin. Basta huwag kang maingay. Baka marinig tayo eh. Oo, hindi nga natin nakikita pero narinig ko naman. Ay, maghunos dili ka nga. Kundi kukurtin ko yung bagong hinaharap mo para sumabog yan. Hindi naman ganun yun, be. Ay, wala akong pakialam dyan. Basta, kumalma ka na lang. Oo, dito na lang tayo. Magtago na lang tayo dito sa malaking bato, okay? Hintayin natin yung liwanag. Mukhang wala namang kwenta kung magtatatakbo pa tayo sa dilim eh. Baka kung ano pang makatagpo sa atin. Tsaka mukhang hindi mo na rin naman kayang maglakad eh. Kumusta ba yung balikat mo? Ngayon ka pa nagkaroon ng pakialam? Hinapas mo nga kanina yan eh. Shhh! Huwag ka sabing maingay eh. Tinakpan na naman niyang bibig ko at naiinis na talaga ako kaya kinagat ko na siya. Napangiwi siya sa sakit pero hindi pa rin niya tinanggal. Tinuro niya pa yung tenga niya. May inaabangan siya. May pinapakinggan. Kaya tumahimik na ako. Dahil doon narinig ko na rin ang tinutukoy niya. Dito na ako pinagpawisan. Tumindig ang mga balahibo ko dahil papalapit na ng papalapit ang mga tunog sa amin. Hinatak ako ni Angel para mas maitago ang katawan sa ilalim ng nakausling malaking bato.
Nakayuko kami at nagdadasal na ako sa isipan ko. Nang biglang may lumitaw. Parehas kaming nagulat nang makita namin si Kapitan Luis. At tinulungan niya kaming makalabas sa pinagtataguan namin. Sus Mariosep! Ay, Diyos ko naman, ikaw lang pala. Pasensya na ah. Nagulat ba kayo? Narinig ko kasi yung malakas na pagbangga kanina. Hinahanap ko saan galing tapos nakita ko yung kotse sa puno. Ano, ayos lang ba kayo? Akala kasi namin kung ano na. May kung ano-ano kasing tunog kanina doon sa mga puno. Nako, marami talagang ganun dito. Mapanganib na ang lugar na to dahil may mga mababangis na hayop na yung namatay dito. Kaya halina kayo. Kailangan na natin lumabas sa gubat. Kaso Kapitan Luis, nasira na po kasi yung sasakyan ni Isay. Nakita ko nga yun. Kaya sumama na kayo sa akin. Iangkas ko na lang kayo. Pero sandali lang, Kapitan Jelly, pwede ba tayo mag-usap muna? Sa totoo lang ayoko sumama sa kanya, Jelly. Ano? Standard na tayo dito. Ano namang kaartihan yan? Tinutulungan niya na nga tayo, di ba? Naligaw na tayo tapos ayaw mo? Umamin ka nga sa akin. May regla ka ba o tinutoyo ka lang? Wala, pero wala akong tiwala sa kanya. Makinig ka sa akin mabuti ha. Wala akong pakialam. Ang sakit na ng balikat ko tsaka pagod na ako. Tatanggapin natin yung tulong niya sa ayaw o gusto mo. Tsaka we're frenemies naman dahil magkakompetensya tayo sa kagandahan, no? Pero for once naman, makinig ka naman sa akin. Sumama na tayo sa kanya. Bahala ka nga. Sa gabay ni Kapitan ay nabalikan namin ang kotse at nakuha ang mga bag namin. Tila ba mas madali ang lahat dahil naituro niya ang tamang daan. Nakalusot kami sa makakapal na puno at natagpuan ulit ang kotse. Kinuha namin ang mga gamit at tumulak papunta sa bungad ng kakahuyan kung saan nakaparada ang motor ni Kapitan Luis. Ay, Kapitan? Totoo? Isasakay mo kami sa motor mo? Naku, isa na to sa mga pangarap ko sa buhay. Umangkas sa pugi. Huy, umayos ka nga. Ganun na nga. Mahirap kasi maglakad dito, tsaka matatagalan tayo kasi may dala pa kayo eh. Tara na, kapit lang kayo ah. Ha? Hindi ako marunong sumakay dyan Ako muna be. Ganito lang ang pagsampa ha? Sasampa ka lang, kalang mo yung paa mo, tapos tignan mo yung pagkakakapit ko kay Kap. Gaganto ka rin pero sa akin ha? Ay naku, gusto mo lang mauna kumapit sa kanya Hoy, hindi kung di ako sasakay, paano mo malalaman? Di ba, Kapitan? Ganito yun dapat nakakapit sa bewang mo, di ba? Pwede rin naman. Sige na, Isay. Sakay ka na. Pero ingat ka sa balikat ko, Nasaktan ba kayo sa aksidente? Pasensya na kayo, ngayon ko lang natanong Nataranta kasi ako sa paghahanap sa inyo Ay nako, okay lang kami, Kap. Sapat na nailigtas mo kami sa gubat. Nag-exercise ka ba? Ang lapad kasi ng balikat mo, At saka yung mga muscles. Aray, Isay naman. Ba't mo naman ako kinurot? Huwag kang masyadong malandi dyan. Talagang baklitang to. Huwag kang epal dyan. Kapitan, grabe talaga yung muscles mo, Tagos na tagos. Ano bang diet mo? Mahilig ka ba sa karne o naggugulay ka din? Pupunta ka ba lagi sa gym? Hindi naman. Parte lang talaga ng trabaho yung pagiging aktibo. Kapit lang kayo Bibilis ako na para makauwi na. Hindi nagtagal. Nakarating kami sa San Ildefonso. Binaba kami ni Kapitan sa barangay hall. Pwede raw kaming matulog sa isa sa mga kwarto doon. Hindi naman sa umaasa akong iuuwi niya kami pero parang gano'n na nga. Hindi rin naman ako masyadong nalungkot kasi may nadaanan kaming bahay na pamilyar sa akin. Kapitan, walang galang na Pero ayoko kasi matulog sa barangay Hindi mo ba kami iuuwi?
May girlfriend ka ba o asawa na magagalit? Ha? Wala naman. Pero kasi, mas magiging komportable kayo sa barangay. Ayoko na nga marinig yung mga dahilan mo. Nasasaktan lang ako eh. Pasensya na talaga ah. Biglaan lang kasi. Loko lang naman yon, Kap. Huwag kayo mag-alala. May kakilala kasi ako dito. Doon na lang kami sa bahay na yon. O doon na lang kami tapos bawi ka na lang sa amin bukas. Dalaw ka sa amin ha. Kila Manang Clara? Teka. Paano kayo nagkakilala nun? Kasi... Ang ibig niyang sabihin, marami kasi yung si Jelly na mga kaibigan. Tsaka ayaw ko na naming istorbohin, kaya kami na yung maghahanap ng tutuluyan. Maraming salamat sa tulong mo pero mauna na kami Halika na, Jelly. Sandali lang. Talaga bang okay lang kayo? Hinatak na naman ako ng kaibigan ko. Hindi na nakasunod si Kapitan. Kinawayan ko na lang siya. Inihila na kasi ako papunta sa bahay na tinuro ko kanina. Sa bahay ng dati naming kasambahay. Mabait naman si Manang Clara. Kaso hindi ko lang alam kung anong magiging reaksyon niya kung bigla na lang kaming susulpot sa ganitong oras ng hating gabi. Uy! Teka lang naman. Hindi man lang tayo nakapagpaalam na maayos kay Hika pa. Bakit ka ba nagmamadali, Angel? Isay? Ang landi mo kasi at saka huwag ka nga masyadong pabebe. Sasapakin na kita Tsaka ito yung ipangako mo sa akin Huwag na huwag mo akong tatawaging Angel dito. Isay lang. At saka kapag hindi mo ko tinawag na Angel, hindi na rin kita tatawaging Gerald. Ano, maliwanag ba? Talaga? Uy, promise mo yan O siya sige, simula ngayon, Isay na lang ang tawag ko sa'yo. Kasi nandito tayo, di ba? Yan. Pero seryoso ka ba? May kakilala ka talaga dito? Oo. Si Manang Clara. Hindi mo ba siya naaalala? Yung kasambahay namin na mabait dati. Titignan natin kung nandiyan pa siya. Sige. Pero Jelly, may pakiusap ako sa'yo Pwede ba wag mo nang ipaalam sa mga tao na galing din ako dito? Ha? Bakit naman? Siguro naman may makakaalala pa sa'yo dito. Sigurado ako wala na. At yun naman talaga yung gusto ko. Gusto ko na nga umalis Ayoko na kasing maalala yung lugar na to. O siya sige. Oo naman. Gagawin ko yun, no? Hindi kaaya-aya ang dinatna namin. Nagigiba na ang bahay. Madilim at mukhang abandonado. Kumato kami pero walang sumasagot. Susuko na sana kami at maglalakad pabalik ng barangay hall nang biglang may aling naglalakad mula sa kakahuyan ng papalapit sa amin. Kinusot ko ang mga mata ko at nakita kong si Manang Clara pala yon. Maruming-marumi siya at may hinahatak na nanlilimahid na sako. Ay! Sino kayo? Bakit kayo nandito sa pamamahay ko? Manang Clara? Naalala niyo po ba ako? Abay, ikaw ba yung anak nila Ma'am Connie? Opo, ako nga po yun. Abay, bakit iba na ang itsura mo? Naging binabae ka na? Grabe naman kayo sa akin, Manang. Ako pa rin to, no? Ako si Gerald. At saka ito nga pala yung kaibigan ko, si Isay. Galing kami sa Maynila. Pwede po ba kami makituloy kahit ngayong gabi lang? Nasiraan kasi kami ng kotse on the way sa trabaho Ay, oo naman. Sige, pasok kayo, pasok. Kailangan niyo po ba ng tulong? Diyan po sa sako niyo pong dala? Hindi naman. Sige na, pasok na kayo. Mauna na kayo at ako nang bahala dito. Pinanood namin ang alay na karag-karag pa rin ang mabigat na sako mula sa gilid ng bahay niya papunta sa likod. Pumasok kami sa nakabukas na gate at binuksan ko ang pintuan. Dito na sumalubong sa amin ang hindi ka nais-nais na amoy, kaya napatakip ako sa ilong. Maliit ang kubo ni Manang. Halos lahat ay iilang hakbang lang mula sa sala. Kaya agad akong nakahanap ng bintana para pahanginan ang loob ng kubo.
Isay, sabi mo sa akin na hindi lang ako yung maarte o naamoy mo rin yun. Oo nga eh. Kakaiba yung amoy. Ano kayong ginagawa ni Manang sa likod? Tsaka, nakita mo ba yung dala niya? Oo, iba kayo nga yung naamoy ko dito. Pero baka nangangalakal lang si Manang. Sa ating gabi talaga? Hindi ko alam. Pero alam mo, sa sobrang pagod ko, okay na yan. Tsaka, para makakatulog na ako dito sa sahig ko. Nawala yung kaartehan mo ah. Hindi na ba masakit yung balikat mo? Medyo masakit pa rin. Pero sige na, pabagsak na talaga ako, be. Bukas na lang ha. Teka lang, may pain reliever naman ako dito. Oh, ito, inumin mo muna. Tsaka, ito, meron akong pampahi dyan para hindi masakit. Ano yan? Parang mentol yan ha. Ang lamig naman, ang sarap. Nakakamanhid. Salamat ha. Ano bang nangyari sa inyo? Napaano kayo? Nabaga po kasi yung sasakyan namin sa puno. Abay, magpatingin kayo sa manggagamot bukas. Kumusta ang pakiramdam ninyo? Salamat po, Manang ha. Pero antok na po talaga ako. Ayos na ho to. Parang wala na po akong nararamdaman. Ay, sige na. Magpahinga na kayo. Diyan na kayo sa kwarto at iisa lang naman ang kama dito. Naku, hindi na po. Dito na lang po kami sa sala maglalatag. Nakakaistorbo na nga po kami. Kukunin pa ba namin yung kama nyo? Ay, sige. Sandali lang ha. Kahit yata dito sa Silya, makakatulog na ako eh. Aba, seryoso ka ba, be? May dala kang Bible? Oo naman. Bakit? Magbabasa ka ba? Oo. At for your information nagdadasal ako, no? Kasi naman sa sobrang astig mo, iniisip ko na pwede kang maging mangkukulam eh. Yung pwede mo ako suntukin tapos isusumpa mo ako magkasabay. Ewan ko sa'yo. Itulog mo na nga yan. Parang wala ka na sa sarili. Ay, pero teka lang. Gusto mo ako na magturok sa'yo ng mga gamot-gamot mo? Naaksidente na tayo't lahat eh. Di pa rin natuloy yun. Aba, ang bait mo naman. Kaso tinatamad na ako eh. Bukas na lang. Sige na. Nakonsensya naman ako na hindi kita pinagbigyan eh. Asa na ba yung bag mo? Ako na mag-aayos. Bigay mo sa akin. Alam mo, kahit hilig kitang asarin at kulitin, laking pasalamat ko nakasama kita dito ha. Sige na, game na. Ito na lang yung pambawi ko kasi nga nabangga ko yung puno. Pinahiga ako ni Angel. Hindi pa siya natatapos sa pagturok sa akin. Napapapikit na ako. Ang huling narinig ko lang ay ang boses ni Angel. Nagdadasal siya. At parang dinuduyan ako ng boses niya hanggang tuluyan na akong nakatulog. Angel? Angel, anak? Nasa ka na ba? Boses ng nanay ng kaibigan ko ang nagpamulat ng mga mata ko. Nakahiga daw ako sa damuhan sa kakahuyan kung saan kami laging naglalaro dati. Inangat ko ang ulo ko at natawa dahil hindi ako makita ng naghahanap sa akin. Kinuha ng nanay ni Angel ang kaldero mula sa pinaggatungan sa labas ng bahay at pinasok sa loob. Sumunod naman ako. Angel, ano ba? Kanina pa kitang tinatawag. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang magpapagabi sa labas, di ba? Pag nakita ko talaga yan si Gerald, sabay ko kayong papaluin. Umupo ka na dyan, bilisan mo na. Kakain na tayo. Nagtataka ako kung bakit patuloy akong tinatawag na Angel ni Tia Isabel, na para bang yun ang pangalan ko. Umupo ako at magsisimula ng kumain nang napahinto si Chang. Tumayo siya at lumingon sa kisame. Bilisan mo na, magtago ka na sa ilalim ng lamesa. Mabilis akong sumunod, bagamat hindi ko maipaliwanag ang magkahalong takot, pangamba at galit na bumabalot sa akin. Nakikita ko ang mga paa ni Chang na paikot mula sa sala hanggang kusina. Habang nakatakip ako ng tenga pero patuloy pa ring dinig ang mga ingay mula sa labas. Dumaloy ang luha at nag-aalab ang pagkamuhi sa dibdib ko. Bigla na lang akong binuhat ni Tia Isabel papasok sa kwarto.
kinandado ang pinto at nagsimulang magdasal. Hindi ko na malayang umiiyak na ako. Pinunasan ni Angel ang luha ko at yumanig sa akin hanggang magising ako. Pero pakiramdam ko, andun pa rin ako sa panaginip. Ano nangyari? Diyos ko, ano nangyari? Jelly! Jelly, binabangungot ka! Hindi, kitang-kita ko. Ang linaw, nandun ako. Ha? Ano ba yun? Hindi kita maintindihan. Si Tia Isabel, nakita ko siya. Si nanay? Nakita mo yung nanay ko? Ano ba pinagsasasabi mo? Gising ka na ba talaga o nananaginip ka pa rin? O ano-ano nang sinasabi mo eh? Seryoso ko. Nandun daw ako sa tambayan natin. Doon sa damuhan sa gilid ng bahay niyo. Naalala mo ba? Pero tinatawag daw ako ng nanay mo noon. Ang weird nga eh. Pero pumasok daw ako sa bahay nung kakain na. May kung anong tunog sa labas. Basta, nakakatakot. Talaga? Ilang beses ka naman nang nakikain sa amin, di ba? Baka naman naaalala mo lang kasi nga bumalik tayo dito. Hindi. Iba to. Kasi tinawag ako Angel ng nanay mo eh. At sa mga sumunod na nangyari, hindi na normal yung mga tunog. Takot na takot kami ng nanay mo. Akala namin may asong napapasok sa bahay. Kaya nagtago kami sa ilalim ng lamesa nyo. Kahit kailan hindi ko naman yung ginawa eh. Ganun ba? Grabe naman yung imahinasyon mo. Hindi, be. Hindi yun imagination lang. Ramdam na ramdam ko yung lahat. Pero parang hindi sa akin yung memorya eh. Bakit naman ganun? Pakiramdam ko ako ikaw. At parang hiniram ko yung memorya mo. Ha? Paano naman mangyayari yun? Okay ka lang ba? Hindi kaya naumpog din yung ulo mo nung nabangga tayo? Di ba, concussion yung tawag nila sa ganyan? Yung parang nag-hallucinate yung tao? Uy, pasensya na! Huwag ka naman mag-walk out, uy! Inabot ni Angel ang kamay ko bago ako tuluyang makaalis. Dahil dito napahiyaw ako sa sakit. Nakalimutan kasi namin parehas na nasaktan ng balikat ko. Aray ko naman! Hala Jelly, pasensya na. Nakalimutan ko din kasi yung balikat mo nga pala. Ayos lang. Nakalimutan ko na din naman eh. Pero grabe ka. Ang sakit. Seryoso. Kailangan ko talaga puntahan yung manggagamot na sinasabi ni Manang. Halika na, may araw naman na eh. Subukan nating hanapin. Paano kaya kung itanong natin kay Manang Clara? Kanina pa siyang umalis. May trabaho ata. Hindi na rin naman ako kinausap eh. Kinawayan lang ako. Siguro para hindi ka na rin magising. Ang lalim kasi ng tulog mo. Hindi ba nga binabangungot ako? Tsaka alam mo, isama na rin natin sa pupuntahan yung bahay mo. Gusto ko talaga makita kung tama yung nasa panaginip ko eh. Tsaka baka nandun pa yung lamesa. Pero Jelly, Wala namang masama kung titignan natin ah. Pagbigyan mo na ako, okay? Tandaan mo, sino nakatama sa puno kung bakit tayo nagkaganito? nagamit mo na yan kahapon. Tinurukan na kita. Isang beses mo lang ako pwedeng konsensyahin, no? Excuse me? Nakakahiya naman sa balikat ko, no? Feel ko nga dislocated to talaga eh. At dahil dyan, hindi na talaga ako makakapagantay. Unahin na muna natin daanan yung bahay nyo dati. Mas malapit naman yung dati yung bahay dito, di ba? Nagmadali ako palabas ng bahay ni Manang Clara. Desidido na balikan ang childhood home ni Angel. Hindi nagtagal, nakita ko ang pamilyar na kalsada. Nakita ko ang dating lugar kung saan kami naglalaro. Pero ibang tao ang bumungad sa amin nang makalapit kami. May bakod na ang bahay at may binatang nagdidilig ng halaman. Sobrang puti at baby face pero matipuno. Para bang mukhang Koreano ang datingan nito. At sa di ko maipaliwanag na dahilan, bigla akong nahiya. Agad akong nagtago sa likod ng kaibigan ko. Magandang umaga ho. Ano hong atin? Ikaw na yung nakatira dito? Sino ho sila? Magpapagamot ho ba kayo? Shh, be. Siya yung manggagamot. Nakatira na siya sa bahay niyo. Shh!
Mukha nga eh. Ito kasing kaibigan ko, masakit yung balikat. Matutulungan mo ba kami? Ganun ho ba? Sige ho, pasok po kayo nang matignan natin. Hoy, ano ba nangyayari sa'yo? Para kang kitikiti dyan na hindi mapakali. Huwag kang magtago sa likod ko. Parang yun lang kita nakitang nahiya ah. Nilalagnat ka ba? Naku naman, be. Huwag ka nga magulo dyan. Hindi pa nga kasi ako nakakaligo. Ang gulo pa ng face locks ko, oh. Mamantiga pa tong buhok ko. Tapos harap ako kay Pogi. Seryoso, nahihiya ka talaga? Oo nga, nahiya ko. Tara ho, upo ho kayo. Uy, umayos ka nga. Hindi bagay sa'yo. Sige na, magsalita ka na. Ano po bang nangyari dyan? Bakit po sumasakit yung balikat ninyo? Grabe ka naman makapo. Halos mo magkaedad lang naman tayo ah. Anong pangalan mo pala? Simon yung pangalan ko. Hi Simon. Ako nga pala si Jelly. Tapos ito yung kaibigan ko, si Isay. Ikaw yung tinutukoy na manggagamot dito, tama ba? Opo. Bakit ho? Naku, pasensya ka na, Simon. Ang aga-aga ito na agad yung bumungad sa'yo. Pasensya ka na dito sa kaibigan ko, ha. Pero, kailangan kasi namin ng tulong mo, eh. Na-dislocate kasi yung balikat niya. Nabigyan ko na siya ng mga gamot kagabi pero naparuhan ata kanina nung nahata ko pa siya. Hindi, ayos lang ho. Pero sandali lang ha. Kukunin ko lang yung mga gamot ko. Ay! May jackpot tayo dito. 2-in-1. Akala ko hanapin pa natin yung mga gamot eh. Nandito lang pala sa bahay nyo. O ano? Biglang nawala yung interes mo doon sa panaginip mo. Ha? Ibe naman, tignan mo naman kasi oh. Grabe yung mukha ni Simon. Ang kinis. Sabi ko na nga ba nakalimutan mo na yung pinunta natin dito eh. Syempre, pag may crush ka, nawawala ka na sa sarili. Stoy, excuse me? Huwag ka nga maingay. At saka nandito na tayo, di ba? Kaya magpapatingin na rin ako sa kanya. Yan tayo eh. Inuna mo pa talaga yung harot? Pero mabuti na yan. Alwin mo lang siya ha. Makikibanyo lang ako. Yan, sure. Yan yung mga gusto ko eh, may privacy. Sige na, bigyan mo kami ng time magkakilala. Ewan ko sa'yo. Bahala ka nga dyan sa buhay mo. Dumating si Simon at nagtaka kung nasaan na si Angel. Kaya naman kinausap ko na lang siya. Madaling kausap si Simon at napakabait. Kaya naman hindi ko ininda ang sakit nang simulan niyang ayusin ang balikat ko. Bale, eto na yung gamot ninyo. Nasaan yung kaibigan mo? Ay, nakibanyo lang. Pasensya ka na ha. Matatagalan siya. May diarrhea kasi yun eh. Kaya naglabas muna ng sama ng loob. Ayos lang ba yun sa'yo? Hindi ba kami nakakaistorbo? Hindi, ayos lang yun. Bira lang naman ako magkaroon ng mga bisita dito eh. Tara na, gamutin na natin yung balikat mo. Oh, akala ko malayo pa yung ospital. Hindi ba kailangan magpagamot ng mga tao dito? Hindi ba sila nagkakasakit? Aba, ang healthy niyo naman masyado dito. Parang ganun na nga. Kung meron mang kailangan lumabas ng San Ildefonso, andyan naman si Kuya Luis eh. Lahat ng bagay dito, dumadaan sa kanila. Kuya? Magkapatid kayo? Hindi. Pinsan ko si Kapitan. Sa katunayan nga, siya yung nanghikayat sa akin na manggamot. Tapos, pinalago ko yung mga halaman ko dito. Tapos, sinubukan ko yung lahat. Kaya malaki talaga yung utang na loob ko kay Kapitan eh. Magpinsan naman pala. Yung mga dinidiligan mo sa labas, yun ba yung hobby mo? Oo, wala naman kasi masyado magawa dito eh. Pero kung hindi lang ako kailangan, gusto ko na sana talaga lumabas. Mali pala. Hindi ko ibig yung sabihin. Ang gusto ko palang sabihin masaya naman pala ako dito. Stoy, relax ka lang. Okay lang naman sabihin yun. Ako nga marami din ako mga bagay na binago dahil hindi ako masaya. Ganun lang talaga. Kailangan mo hanapin kung saan ka masaya. Okay naman dito. Sadyang may mga bagay lang talaga na gusto ko sana mabago. Pero hayaan mo na yun. Nako, pasensya ka na.
Natagalan tuloy tayo dahil sa pagkakwentuhan. Ay, hindi, sige lang. Marami naman akong oras eh. Pero mag-isa ka lang ba dito? Matagal ka na ba nakatira sa bahay na to? Bale, mga ilang taon pa lang ako dito. Dinala kasi ako ni Kuya Luis dito mula probinsya namin eh. Walang-wala kasi yung pamilya ko, kaya ito, dito ako napadbad. Ah, siya pala yung nagpatira sa'yo dito. Ang sabi niya, inabando na daw ng huling nakatira dito yung bahay eh. Kaya ito, nilinis tsaka inayos ko na lang. Pero maiba ako. Bisita rin ba kayo ni Kapitan para sa darating na pista? Ah, hindi. Bali, pupunta kami sa trabaho. Tapos nagkaroon kami ng aksidente. Tsaka doon na nga natamaan yung balikat ko. Ah, akala ko makikipista kayo eh. Sama na kayo. Masaya yun. Merong boodle fight, barada, sayawan tsaka palaro. Tsaka dinadayo talaga kami pag may pista dito. Talaga? O sige. Sakto naman pala yung punta namin eh. Mabuti na lang napadbad kami dito. Pinagpapasalamat mo yung pagkabangga nyo? Akala ko masakit tong balikat mo. Ay, hindi yun. Pero pinagaling mo naman eh, kaya okay na. Pero salamat ah. Tsaka ano yan nilagay mo? Parang biglang nawala yung sakit ah. Tsaka, hindi na pala dislocated no? Parang nalamog na yata ng husto. Special yan na timpla ko mula sa mga tanim ko. Sigurado gagaan niya ang pakiramdam mo. Pero balik ka lang kapag may masakit sa'yo ah. Palagi naman ako nandito eh. Basta, bisita lang kayo kapag wala kayong magawa ah. Jelly, halika na. Aalis na tayo. Ah, okay. Salamat ulit Simon ah. Eto pala. Magkano pala yon? Nako, hindi na. Masaya na ako na maayos yung pakiramdam mo. Sige na Simon. Mauna na kami ah. Sandali lang. Hindi ba tumama din yung ulo mo kahapon? Hindi mo masakit yon? Hindi ka na magpapatingin? Okay na ako. Tara na. Sigurado ba kayo? Oo. Kailangan na kasi namin magabang ng bus sa highway. Salamat ah. Mauna na kami. Aalis na kayo ng San Ildefonso? Paano naman yung pista? Nako, hindi kami pupunta dun eh. Ha? Bakit naman? Isa yun naman eh. Kasi kung aalis na tayo, makakaabot pa tayo sa beach. May ilang araw pa. Akala ko ba gusto mong mag-swimming? Stoy, nakakahiya ka. Tsaka nagbago na yung isip ko, no? Inaya na tayo ni Simon. Tsaka, I like him talaga. Sige na, be. Halika na. Pag-usapan na lang natin sa bahay ni Manang. Nauna na nga lumabas si Angel. Napansin ko ang namumugto niyang mga mata kaya nagpaalam na rin ako kay Simon. Naimbitahan pa nga akong bumalik sa bahay niya ulit. Pabalik na kami ng bahay ni Manang Clara nang mapansin ko ang mga taong dinadaanan namin. Para bang tuwang-tuwa sila sa amin. Napangiti na lang din ako at napakaway sa ibang bumabate. Marahil masaya sila sa mga dayong dumalaw para sa pista. Pero nakayuko lang si Angel at hindi pinapansin ang mga taong bayan. Nagmamadali siya kaya tinapik ko ang braso niya para magdahan-dahan. Stoy, be. Ano nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Umiyak ka ba? Okay lang ako. Halika na. Hindi nga. Ano nakita mo doon? Bakit ka nagkakaganyan? Wala to. Nalungkot lang ako. Tungkol ba yan sa nanay mo? Pwede ko mamalaman kung nasan siya? Ano ba nangyari kay Tia Isabel? Stoy, be. Ayoko na siyang pag-usapan, Jelly. Gusto ko nang umalis dito. Kung gusto mo na talaga, hindi mauna ka na lang. Gusto ko na magpaiwan dito. Ano? Bakit? Jelly, may dahilan kung bakit umiiwas ako dito. Umalis na tayo. Kung titignan mo lang makikita mong okay naman dito eh. Panay pa nga yung bati nila sa atin. Para namang masaya sila lahat dito nung dumating tayo, di ba? Ayaw mo ba nun? Be, hometown natin to. Matagal na ako nakaalis pero may mga memorya pa rin ako mula dito. Lagi tayo naglalaro dun sa punong yun, di ba? Tignan mo yun. Di ba nadapa ka dun dati?
Oo nga, maraming memorya yung lugar na to. Yun nga yung dahilan kung bakit gusto kong umalis eh. Okay. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo eh. Pero siguro, may choice din naman ako kung gusto ko magstay, di ba? Ha? Pero hindi ako papayag na maiwan ka mag-isa dito. Hindi naman ako mag-isa eh. Nito naman si Manang Clara. Pinatuloy pa nga niya tayo sa bahay niya kahit ating gabi, di ba? Tapos si Kapitan Luis, nirescue niya tayo sa gubat Si Simon, pinagaling niya yung balikat ko. Tsaka, tingnan mo, mukhang okay naman sila lahat, di ba? Wala silang ginawa kundi tulungan tayo. Hindi yun yung ibig ko sabihin, Jelly. May iba akong pakiramdam dito sa lugar na to. Hindi kita iiwan mag-isa para lang maglumandi ka. Nakita ko yung mga malalagkit mong tingin kay Simon. Alam kong magpapaiwan ka lang para sa kanya eh. Oh, may masama ba doon? Be, hindi ko alam kung paano papaliwanag sa taong kagaya mo. Na isang babaeng nuknukan ng ganda. Hindi ba? Hinahabol ka ng mga tagahanga mo? Pero sa katulad kong bading, hindi naman talaga madali yung hindi mo alam kung sino yung pagkakatiwalaan, di ba? Pero marami ka namang... Hindi yun yung sinasabi ko eh. Kadalasan kasi pinipirahan lang kami. O yung iba naman, kinakaiya pa kami. Tinatago at hinuhututan lang ng pantuition. Oh, bilangin mo. Ilan lalaki na yung nabigyan ko ng rubber shoes tapos hindi na ako pinansin. Minsan lang kasi yung sineseryoso kami. Kaya pasensya ka na kung nararamdaman ko mabait tong si Simon. At kung gusto ko enjoyin yung pagkakaroon ko ng crush sa kanya. Isa pa nga yun eh. Hindi naman natin sure na kagaya ko nga siya, di ba? Diyos ko naman. Kung meron man siguradong bagay dito, yun yung pagkapanalig kayo. Yung pagtikos pa lang nung kamay nun halata na. Mahirap na kasi umasa, be. Basta, gusto ko lang nung company niya. Okay lang ba yun? Ay, hindi naman kita mapipigilan kahit magpapadyak ako dito, di ba? Oo, kahit magtatamling ka pa dyan. O siya, ganito na lang. Sa inala si Kapitan Luis, basta sa akin si Simon, okay? Nanlaki ang mga mata namin nang makita ang dalawang makisig na lalaki pagtalikod namin. Si Kapitan Luis at isang lalaking medyo may edad na. Puti ang buhok niya at matangkad. Nakasuot pa ng gintong necklace at mga singsing. Ngumiti sila sa amin at agad kaming binate ni Kapitan. Oh, kamusta kayo ni Angel? Yali, ito nga pala yung tatay ko, si Don Vito. Hi, Kap. Tsaka, good morning po sa inyo, Don Vito. Magandang umaga po. Ano, ayos na ba kayo? Mukhang galing na kayo kay Simon Nagamot niya na ba kayo? O okay na kami. Pabalik na kami kina Manang Clara. Iya. Parang pamilyar ka. Nakapunta ka na ba dito sa amin? Hindi pa po. First time ko po dito sa San Ildefonso. Kung hindi nga po kami nabangga sa puno, hindi kami mapapadpad dito eh. Sigurado ka ba? Para kasing may kamukha ka eh. Opo, di ba Jelly? Opo. First time niya po dito. Tumangu-tangu ako habang pinagmamasdan ang weirdo na kilos ni Angel. Kung kanina ay masungit siya kay Simon, ngayon naman ay panay ang ngiti niya sa dalawang lalaki, lalo na kay Don Vito. Tumaas ang kilay ko dahil ngayon ko lang siya nakitang ngumiti ng ganon. Maliban na lang pag nasa photoshoot at sinabi ng photographer na ngumiti siya. Bugnutin kasi talaga at hindi pala kausap ang kaibigan kong yon. Kaya naman takang-taka ako nang maging masiyahin siya bigla. At ang nakakagulat pa doon, pumayag pa siyang imbitahan siya ni Don Vito sa bahay nila at pati na rin sa pista. Ito. Gusto namin na mag-enjoy kayo dito sa pagbisita ninyo sa aming bayan. Bakit hindi kayo dumaan sa bahay? Luis, siguraduhin mo makakadalaw sila sa atin O sige, may asikasuhin lang ako Ipapahanda ko na rin yung lechon. Kumakain naman kayo ng lechon, hindi ba? Naku, wag na po kayo mag-abala. Wala yun, Iha. Basta asahan ko kayo sa bahay mamaya Palagay kasi talaga yung loob ko sa inyo
Sa tingin ko, talaga magkakasundo tayo. Ako nga rin po eh. Parehas po tayo. O sige po, dadaan po kami. At saka, mauna na rin ako sa barangay Susundin ko na lang kayo mamaya. Naghiwa-hiwalay kami pero nanatiling nakabuka ang bibig ko sa mga takbo ng pangyayari at sa pagbabago ng mood ng kaibigan ko. Bago kami makarating kina Manang, sinantabi ko muna siya sa bakuran. Dito ko napansin kung saan-saan na kami nagpunta, pero nakakapit pa rin pala siya sa maliit na Biblia niya. Ayaw niya talaga tong bitawan. At wala nang bakas ng kahit anong ngiti sa mukha niya noong mga panahong yon. Oh, dinala mo pala yan kahit dun kay Simon? Oo, bakit? Ano naman ngayon? Wala naman be. Pero ayos ka lang ba? Kanina, nung nandun tayo sa bahay ni Simon, ang sungit-sungit mo sa kanya. Tapos nung kaharap nila Don Vito, para ka naman maamong tupa. Tapos ngayon, hindi na maipintay yung mukha mo. Ano ba talaga? May regla ka ba ngayon? Yung totoo, ang bilis kasi talaga magbago ng mood mo eh. Bahay namin yun, hindi bahay ni Simon yun. Bahay namin yun ng nanay ko. Oo. Hindi naman ako nakikipag-away sa iyo eh. Oo na, bahay niyo yun. Gusto mo bang mahiga muna? Magpahinga. Para kasing hindi ka okay, be. Namumutla ka, oh. Pasensya ka na, ang sama lang ng pakiramdam ko. Sumakit yung ulo ko eh. Siguro, dahil doon sa pagkakabangga natin kahapon, baka kailangan ko na lang munang itulog to. O siya, sige. Pero ayos ka lang ba dito mag-isa? Gusto ko sanang bumalik kay Simon eh. Inaya niya ako na mananghalian doon. Ikaw, bahala ka. Angel naman eh. Ganito na lang. Kapag pumayag ka, ililibre ko na yung makeup ko sa'yo. Gusto mo, humanap pa tayo dito na pwedeng kuhaan ng mga magagandang litrato. Gagawin ko yung lahat, pumayag ka lang. Oo na. Huwag ka na maingay. Lalong pumipintig yung ulo ko sa ingay mo eh. Ay, salamat. Napapayag ko din. Basta magpahinga ka lang ha. Para mamaya pag sinundo tayo ni Kape, good mood ka na ulit. Masaya nga akong bumalik sa bahay ni Simon. Nagkataon na pananghalian na nga at mahihiya na sana ako. Pero nawala ang hiya ko nang makita ko kung paano siya kumakain ng karne sa lamesa. Walang ibang pagsasalarawan kundi nginangasab niya ito. Tipikal na Pinoy na nakataas ang isang pasasilya, nagkakamay at nakayuko. Hindi nga niya napansin ang pagpasok ko at pag-upo sa harap niya. Ganun siya nakatutok sa paglantak niya sa nakahain sa harap niya. Simon? Hoy! Simon! Sorry. Nakaka-istorbo ba ako? Kasi, sabi mo bumalik ako, di ba? Siguro, bibigyan na lang kita ng time para kumain muna, ano? Jelly? Napaurong ako nang tumingala na siya at tumingin sa akin. Paano ba naman? Iba ang kulay ng mga mata niya at nagkalat ang laway niya sa baba. Para bang animal siya kung kumain. At sa pagkabigla ko, agad akong nagtungo sa pintuan palabas. Pero isang iglap ay nakita kong nakaharang siya sa akin. Pinunasan niya ang baba niya at dinilaan ang labi na para bang nahiya pa siya. Umiling-iling siya at doon ko na tiningnan ng mabuti ang mga mata niya ulit. Tila ba bumalik na sa normal ang lahat at hindi ko maiwasang isipin kung namalikmata lang ba ako. Pasensya ka na kanina. Gutom na gutom lang talaga ako. Tsaka mabuti, bumalik ka dito. Oo. Natulog na kasi si Isay eh. Wala akong gagawin kaya naisip kong dumalaw. Hindi ba sabi mo bumalik ako? Masaya ako nakabalik ka. Nakakalungkot kasi dito mag-isa eh. Tara, kain tayo. Ha? Ayoko. Ang ibig ko sabihin ikaw na lang. Gusto ko lang makipagkwentuhan sa'yo. Alam mo kasi, nagda-diet ako eh. Kaming dalawa ni Isay.
Yun yung napagkasunduan namin. Diet, tsaka pagpapaganda. Sus, kailangan mo pa bang mag-diet? Oo naman no. Ang hirap kaya ng industriya namin kapag tsaka ka. Dapat kahit hindi ako kinukuha ng camera, hindi ako masyadong madyongit. Para naman kaya ko tapatin yung mga mini-makeupan ko, di ba? Ganun pala yun. Paano pag dumalo kayo sa pista ng mga kaluluwa? Bawal yung hindi kumakain doon, no? Talaga mapipilitan kayo sa dami ng handa. Excuse me? Pista ng ano? Kaluluwa. Hindi ba nabanggit sa inyo? Tuwing taon yun yung nagaganap dito. Tsaka sakto-sakto yung dating nyo. Nako, nakakapraning naman yung tawag. Parang pang-Halloween na yan hindi. Seryoso yung mga tao dito sa pista. Lalo na sila Kuya Luis. At saka yun nga pala, nakasalubong namin sila Don Vito kanina. Ang ganda talaga ng lahi nyo, no? Artistahan yung dating. Alam mo, kung ayaw mo manggamot, pakiramdam ko pwede ka extra Pwede kita ipasok. May mga kakilala ko. Nako, wala ko interes sa ganun Wala ngang TV dito, di ba? Hala, kaya pala malungkot ka dito mag-isa. Wala kang pinaglilibangan. Pero okay na ako dito. Nandito ka na Ay, sus! Ganyan yung mga gusto kong banat alam mo, matuturn up na sana ako kung paano mo nga sabihin yung pananghalian mo. Pero malambing ka naman pala, kaya okay na yun. Hindi ko ba alam kung matatawa ba ako o matatakot sa'yo? Nagkwentuhan kami buong maghapon ni Simon. Tinanong niya ako tungkol sa buhay ko sa Maynila. At bilang madaldal nga ako, nalathala ko na ata lahat. Nagtanong din siya tungkol kay Angel pero maliban sa trabaho, wala rin namang masyadong nakukwento sa akin ng kaibigan kong yon. Pero ikaw, magkwento ka naman siguro. Ilang oras na akong kuda ng kuda dito Wala pa ako masyadong alam sa'yo kundi manggagamot ka dito. Wala namang interesanteng bagay sa akin Nako, para ka palang si Isay. May pa-mysterious type ka pa hindi naman. Pero nag-enjoy ako na pakinggan ka. Sandali. Anong oras na nga ba? Malapit na maghapunan. Ay, nako, kailangan ko na bumalik sa bahay ni Manang Clara. Susunduin pala kami ni Gap. Nako, patay na. Baka magalit si Don dito kapag na-late kami. Ano? Naimbitahan kay ni Lolo? Ni Don Vito baka mo? Oo. Sige na, Simona. Mauna na ako. Salamat sa chika, Nagmadali akong bumalik pero hindi ko na naabutan si Angel. Hindi ko alam kung saan nakatira si Don Vito, kaya hindi ako makakasunod. Pero mabuti na lang at dinatnan ko si Manang Clara na nag-aasikaso sa likod ng bahay niya. Nagsasalansan siya ng mga maruruming sako. Hindi maganda ang amoy nito, kaya siguro pinapadaanan niya ng tubig galing sa poso, na dahilan kung bakit kulay burak ang katas na natatanggal dito. Manang, mawalang galang na po. Pero, nakita niyo po ba si Isay? Abay, oo. Sinundo siya ni Kapitan Luis kanina. Bakit? Ay, ganun po ba? Pwede niyo po bang ituro sa akin kung paano pumunta doon? Susunod na lang ako kasi inibitahan kami para maghapunan doon Papunta din ako doon. Sumabay ka na lang. Tinapos niya ang ginagawa at naglinis ng kamay. Akala ko handa na siya pero hindi dito nagtatapos. May kinuha siya sa tabi ng mga imbak na kahoy. Isa na namang sako. Sa pagkakataong ito may laman. Hinila niya ito palabas ng bakuran niya at sinenyasan akong sumunod. Ay, Manang, ako na po dyan. Mukhang mabigat Ako na po magbubuhat. Talaga. Baka madumihan ka. Mukhang puting-puti ang mga kamay mo at maganda pa ang blusa mo. Naku, ayos lang po yun, no? Pwede naman po maghugas pagdating doon. At saka, huwag niyo na po intindihin yung manicure ko.
pwede naman po ako maglagay ulit, di ba? Ay, napakabuti mo talagang bata kahit nung maliit ka pa lang. Kumusta na pala ang mga magulang mo? Kwentuhan mo naman ako kung anong nangyari nung umalis na kayo dito. Napangiwi ako nang iabot sa akin ni Manang ang nangangalingasaw na sako. Sisingit ko sana ang pagtatanong tungkol sa laman nito at ang tungkol sa buhay niya. Pero tuwing nagtatanong ako, binabato niya din sa akin. At kung meron man akong forte sa buhay, yon ay make-up at chismis. Nang nakarating na kami kina Don Vito, naichismis ko na kay Manang pati ang tungkol sa kabit ng pinsan kong pinalaya sa kanila. Nako, kaya ba doon yung tawag sa papa ni Kapitan? Dahil sobrang yaman pala nila? Mansyon na to hindi ko naman naalala na may ganito dati. Abay, dumating kasi yung si Don Vito nung papaalis na ang pamilya mo. Hindi mo na siya maaalala. Pero siya yung naging kapitan nung kabataan niya. Abay, isa yan sa pinakamakapangyarihang haligi ng San Ildefonso. Kaya pala. Grabe naman pala si Kapitan Luis, no? Yayamanan yung pamilya. Gwapo na, mabait pa, at saksakan pa ng yaman. Naku, sana magkatuluyan sila ni Isay. Ha? Bakit? Natipuhan ba siya ni Kapitan? Nako, kaya pala sinundo yung kaibigan mo. Ho? Bakit po parang tutol po kayo? Hindi po ba ayos yun? Mabait naman po si Kapa. Kasi... Oo! Mabait talaga ako. Hindi ba, Manang Clara? Opo. Mabait si Kapitan. Baka gusto niyo nang ipasok yung sako sa loob. Po, sako? Ay, oo nga pala, yung sako. Iho, akin na nga yan. Ako na po, Manang. Medyo mabigat po yan eh. Tapos medyo mamasa-masa. Ang juicy po ng laman, no? Pwede ko yung nag-i-squeeze yung laman eh. Pero ano po bang yung nasa loob dito sako? Ang baho po eh. Basura po ba o parang nabubulok ng karne? Tama nga si Angel. Nakakatuwa ka nga talaga. Manang, ikaw na po bahala Sa likod lang ho. Sige na. Bitawan mo na, iho. At baka ako pa ang malintikan. At saka, hinahanap ko na rin pala sa loob, Jelly. Dapat pupunta na ako kay Simon kasi sabi ni Isay, nandun ka na pero nagkasalisi yata tayo. Wala ka na daw dun, sabi ng pinsan ko. Opo. Sorry po, Kapa. Nawala kasi sa isip namin yung oras nung nagkakwentuhan po kami. Bah, mukhang nagkakamabutihan kayo ng pinsan ko Ano pong ibig niyo sabihin? Alam mo na yun. Matagal ko naman alam na may kakaiba kay Simon eh. Kaya nga dinala ko siya dito. Ho? Ano naman po kinalaman ng pagiging bading sa pagpunta dito? Prangka ka din pala. Gusto ko yan. Pero tara na, akit na tayo. Naghihintay na yung hapagkainan. Tsaka nandyan din si Simon. At dinatnan ko nga sila. Si Simon, Angel at si Don Vito na nakaupo sa isang engrandeng lamesa. At ang nasa gitna nila, isang lechon. Mahilig ata ang mga taga San Ildefonso sa lechon kaya tila laging handa. Si Angel busy sa pakikipag-usap kay Don Vito. Ako naman, bago kumain ay nagpa-excuse na muna dahil gusto kong maghugas ng kamay. Habang hinahanap ko ang banyo, nakatawag ng pansin ang mga kakaibang tunog sa ilalim ng bahay. Ang mansyon kasi nila Don Vito, parang mga gawa pa nung panahon ng mga Kastila. May matataas na poste at may espasyo sa ilalim. Sa tingin ko, doon ang gagaling ang mga tunog kaya bilang numero 1 chismosa. Sinundan ko talaga to. Madilim ang ilalim ng bahay, kaya napahinto ako sa bungad nito. Bigla namang may tumakip sa bibig ko. Huwag kang maingay. Wala kang narinig ha? Wala kang nakita. Kaya umakit ka na't maghilamos ka. Maghugas ka ng kamay at mamaya na tayo mag-usap. Tinulak ako ni Manang paakyat ng hagdan. At doon ko namataan na nakaabang si Kapitan sa pintuan.
Dumiretso ako sa banyo nang hindi siya kinakausap. Sinunod ko ang payo ni Manong Clara. Tinanggal ko ang pulang likido na dumampi sa mukha ko galing sa kamay niya. Ayokong isipin kung anong likido yon at agad-agad kong sinabon ang mukha at mga kamay ko. Jelly? Jelly, buksan mo yung pinto! Mamaya na, Simon. Sandali lang. Jelly naman, kailangan natin mag-usap. Diyos ko naman, lahat na lang ng kabwisitan nangyayari sa akin. Jelly naman mag-usap tayo. May kailangan ako sabihin sa'yo. Oh, ano kaguluhan yan, Simon? Wala kuya. Gusto ko lang gumamit ng banyo. Ano? 4 yung banyo sa bahay na to. Gumamit ka ng iba. Sige na. Sige po kuya. Jelly. Hinahanap ka na ng mga kasamahan mo. Lumabas ka na dyan. Sige po, Kap. Susunod na po ako. Napilitan nga akong lumabas dahil mukhang nakabantay talaga si Kapitan. In-escort pa nga niya ako pabalik sa pagkainan. Wala namang ibang nangyari pero nakakabagabag pa rin ang mga narinig ko sa ibaba. Iniisip ko kung ano yung kinakatay sa ilalim ng bahay. Dahil yun talaga ang pakiwari ko. May kinakatay sa ilalim lang nung palapag na yon. Hindi ako makasingit sa usapan dahil simula nang bumalik kami sa lamesa, nakatitig na sa akin si Kapitan. Kinakausap niya ang iba pero ramdam ko ang pagmamatyag niya. Si Angel naman, panay pa rin ang pakikipagkwentuhan. Hindi na nga ako nakakain dahil bumaliktad na ang tiyan ko. Natapos ang gabi na puno ako ng pangamba. Maraming salamat pala sa pagdalaw ninyo sa amin. Bukas, kailangan nandito kayo sa pista ng mga kaluluwa, ha? Huwag muna kayo aalis. Basta abangan ko kayo, ha? Oo naman po, Don Vito. At saka, salamat po sa hinanda nyo, ha? Pasensya na kayo, konti lang yung nakain ko dahil may trabaho po ako. Kailangan ko mag-diet. Nako, bukas sigurado ko hindi ka na makakatanggi. Tara na. Ihatid ko na kayo. Hindi na po, Kap. Ayos na po kami. Kaya na po namin yung pauwi. Hindi ko naman kaya hayaan maglakad na walang kasama. Tara na. Si Manang Clara. Baka naman po nandyan siya. Wala na. Umalis na siya. Kuya, Lolo. Mauna na rin po ako, ha. Salamat po. May laman ang tingin ni Simon sa akin nang lumingon siya bago umalis. Pinangako ko sa sarili kong kailangan naming mag-usap ulit. Pero dahil nakabantay si Kapitan, tumango na lang ako nang nagpaalam siya. Nauna sila Angel at Kapitan Luis habang naglalakad. Nahuhuli naman ako at nababagabag pa rin. Nang magpaalam si Kapitan, kapansin-pansin ang pagdikit niya kay Angel. Mukhang hindi lang kami ni Simon ang nagkamabutihan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako excited para sa kaibigan ko. Nangangamba na ako para sa kanya. Sinubukan kong ipaliwanag sa kanya pero kahit ako, hindi rin sigurado sa mga nangyari. Ano, Jelly? Ayos ka pa ba? Bakit hindi ka mapakali? Naku naman, be. Hindi ko maipaliwanag. May narinig ako sa ilalim ng mansyon ni Don Vito. Naku, nakakatakot talaga yun, Isay. Parang may kinakatay. Kasi diba, mukhang mahilig sila sa lechon dito? Be, hindi eh. Yung kinakatay, boses yun ng tao eh. Ha? Oo, tapos nandun si Manang Clara. Be, yung dala niya sako. Sa palagi ko, hindi normal na karne yung laman nun eh. Iba talaga yung amoy. Naiintindihan mo ba yung sinasabi ko? Sabi sa akin ni Manang, nag-usap daw kami. Kaso wala naman siya dito. Hanapin kaya natin siya. Ano ka ba? Gabing-gabi na. Baka delikado nang lumabas. At saka, okay ka lang ba talaga? Hindi ko talaga alam eh. Sama talaga ng pakiramdam ko. Para bang may mabagat sa tiyan ko. Parang
Parang nangangamba ako sa bagay na hindi ko malaman. Ay nako, hintayin na lang natin si Manang para makausap natin ng maayos. Teka nga, hindi ka pa kumakain ng maayos no? Hindi talaga. Nakakaparinig yung lechon eh. Parang may kakaiba sa mga pagkain dito. At saka, napansin mo ba? Kahit si Manang, hindi na nga tayo inaaya kumain, di ba? Baka naman kasi mahirap yung buhay. Kita mo naman tong bahay, di ba? Baka nagtitipid siya. Tumayo si Angel at naghalungkat sa mga gamit namin. Nakahanap siya ng mga biskwit na hilig namin kainin pag nakadiet. Tahimik kaming kumain. At matapos nito, nilagyan niya ulit ng gamot ang balikat ko. Humirit ako ulit ng pagpapa-injection sa kanya. At nang pumayag siya, hinanap niya ang mga gamit ko. Napansin ko naman na hawak pa rin niya ang maliit niyang Biblia sa kahit anong kilos niya. Dala niya pa rin kahit saan. Be, dala mo ba yung Bible kanina kahit sa bahay ni Don Vito? Oo naman. Kailangan ko to para hindi ako makalimot. May binabasa kasi ako ng paulit-ulit eh. Alam mo ba yung istorya ni Sodoma at Gomora? Pinarusahan ng Diyos yung makasalanang lugar sa pamamagitan ng pagdadala ng mga anghel. Hinusgahan niya yung mga tao at binulagang mapatunayang may sala. At matapos noon, pinaulanan ng asupre at apoy yung buong lugar. Ayun, natupok sila. Alam ko nga yan, storya na yan. At alam kong tungkol sa mga taong kagaya ko yung tinutukoy dyan. At saka dito sa lugar natin at sa mga karatig bayan, ungo ang tawag sa mga nag-iiba ng kaanyuan. Ang karamihan sa kanila, sinasabing sinasapian daw ang mga gustong magbago ng anyo. Nawawala daw kasi sa sarili. Ang iba naman, tinuturing na aswang yung mga ungo. Ha? Ungo? Yung ba talaga yung tingin mo sa akin? Ungo kasi gusto kong baguhin yung pagiging lalaki ko. Dahil ba yan sa kung ano nung tinuturo ko sa katawan ko para maging ganap na babae? Alam mo, sa tingin ko, maraming klase ang pagbabagong anyo. Merong pang mabuti at merong hindi. Tumahimik na ako. Aaminin kong medyo nagtampo ko kay Angel dahil doon. Kasi alam naman niya ang sexualidad ko. Tapos ganun ang tinatangkilik niyang mga babasahin. Narespeto ko na lang ang paniniwala niya kahit nasaktan ako. Hindi naman ito lumipas dahil siya na mismo ang nagboluntaryo na turukan ako ng pang-injection ko. Siguro, hindi naman talaga siya tutol sa pagkatao ko. Kung tinutulungan pa niya ako sa aking hormone treatment. Yun pa rin ang iniisip ko nang makatulog na ako. Narinig ko na naman ang boses ng nanay ni Angel. At sa pagkakataong ito, hysterical na siya. Kailangan na nating umalis, anak. Iwanan mo na lahat ng mga gamit mo. Kailangan na nating lumisan. Rinig ko ang pag-iyak na galing sa bibig ko pero pilit ko pa rin dinadala ang mga gamit. Hinatak ako ng natatarantang babae palabas ng kwarto. Pero sabay kaming napayuko ng may malakas na bumagsak sa bubong. Huwag ka titingin sa labas. Dito ka lang sa likod ko, anak. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Huwag kang papasok dito. May itak ako. Hindi ako magdadalawang isip na gamitin to sa'yo. Halika na dito, Isabel. Pista na ng mga kaluluwa. Sabi ko, umalis ka na dito. Bakit ko gagawin yon? Ikaw ang pinili ko, Isabel. Kaya sumama ka na sa akin. Hindi. Hindi ako papayag. Ginigiba ng aswang ang pintuan sa sala kaya tumakbo kami papunta sa likod ng bahay. Pero nang magtagumpay ang aswang nagibain ang pinto, tinulak ako ni Tia Isabel sa ilalim ng lamesa. Magtago ka lang dyan, anak. Huwag ka lalabas. Hindi. Huwag ka lalapit. Wala ka na magagawa. Hinablot niya ang babae at nang ayaw sumama nito, nilampaso niya si Tia Isabel sa sahig. Nagawa niyang kunin ang itak at gamitin sa braso ng kapitan, pero halos tumalbog lang ito sa kanyang makapal na balat. Tinapon ni kapitan ang itak.
Nagpumiglas ang babae at sinubukan niyang suntukin, sampalin at kalmutin ng kapitan pero nilagay ng aswang ang kanyang katawan sa taas ng babae. Hindi na siya makagalaw dahil sa bigat ni kapitan at dahil inipit siya ng aswang sa sahig. Kung magbubumiglas ka pa, lalo ka lang masasaktan. Mapalad ka dahil ikaw ang napili ko ngayong pista. Kaya sumama ka na sa akin. Wala akong pakialam. Kinasusuklaman kita. Lumayo ka sa akin. Kung ayaw mo sumama na kusa, dito na magaganap ang seremonya. Kung ako sa'yo, mag-enjoy na lang ako, Isabel! Wag! Tulungan niyo ako mga kapitbahay! Naubos na ang pasensya ko. Hindi ba't may anak ka? Si Angel! Wag mo siya sasaktan! Ikaw lang makakasiguro niyan. Kung papayag ka na sa akin, hindi na siya masasaktan. Pero kung magbubumiglas ka pa, kakainin ko yung anak mo! Tumigil sa pagpupumiglas ang babae matapos itong sabihin ng aswang. Napaiyak ako sa ginawang kahayupan ng ungo. At nang matapos na ito, hindi na gumagalaw si Tia Isabel. Binuhat siya ni Don Vito palabas ng bahay. Huwag mo siya kunin! Jelly? Angel, Angel, yung nanay mo, si Tia Isabel, nakita ko. Shh! Tama na, Jelly. Tama na. Patuloy lang akong pinapatahan ni Angel. Hindi ko na malaya na humahagulhol na pala ako sa kanya. Mahigpit ang yakap niya sa akin at ayaw akong bitawan. Habang binubuhos ko ang lahat ng sama ng loob ko. Kumakapit pa rin ang tindi ng mga emosyon sa akin. Ayaw akong lubayan ng takot at puot. At higit sa lahat, matinding galit. At ang pagnanasang maghigante. Nag-oorasyon pa rin siya at nang masulyapan ko ang Biblia. Ibang mga salita ang nakasulat doon. Tumigil siya sa pagdadasal nung hindi na ako umiiyak. At nung medyo kalmado na ako, dun ko napagtanto na hindi ito mga panaginip, kundi mga memorya. Hindi akin kundi kay Angel, sa kanila ng nanay niya. Oh my God, be. Si Tia Isabel, kinuha ng aswang. Alam ko, Jelly. Alam ko. Huminga ka lang ng malalim, okay? Sasabihin ako sa iyo, Jelly. Naghahanap ka ng mga kasagutan, di ba? Kaya ibibigay ko sa iyo yun. Pero kinailangan ko munang ipakita sa iyo yung lahat. Ang katotohanan kasi, hindi sa labas ng San Ildefonso matatagpuan ng mga aswang, kundi sa loob mismo nito. Nagkalat sila, Jelly. Namumuhay sila at namamahala. Nandito lang sila. Pinamumunuan ng mag-amang ungo. Akala ko talaga yung mga aswang na sinasabi, nandun lang sa gubatan. Pero kaya pala sobrang gwapo nila dahil hindi sila tao. Teka, tsaka ano ibig mo sabihin na ipakita sa akin? Pasensya ka na pero kinailangan kong gawin sa iyo yun eh. Pinakailaman ko yung mga gamot mo para magkaroon tayo ng koneksyon. Para yung mga memorya ko sumulpot sa panaginip mo. Inahulaan ko na nga nung umpisa na sa iyo yung memorya na yun eh. Naku, ang weird mo talaga, be. Ikaw yung mga tipo ng tao na may alam sa mga salamangka eh. Pero hindi naman yung klase na masama. Masisisi mo ba ako kung inaral ko lahat yan? Gusto ko ng kapangyarihan, Jelly. At gusto ko ng paraan para hindi ko na maramdaman pa yung kawalan ko ng kakayahang tulungan yung mga mahal ko sa buhay. Pero Angel, sabihin mo nga yung lahat. Gulong-gulo na ako eh. Teka, ito ba yung dahilan kung bakit ayaw mo magpatawag sa totoo mong pangalan? Dahil kilala ka ni Don Vito tsaka yung anak ni Tia Isabel? Oo, kaya huwag kang maingay. Ginawa ko to lahat para lang makabalik dito. Lahat ng to, Jelly. Pasensya ka na, binangga ko talaga yung puno. Wala naman talaga akong nakita eh. Gusto ko lang na isipin ni Kapitan Luis na mahina tayo at maawa siya sa atin. Kailangan ko ng paraan na hindi niya iisipin sinadya akong magpunta dito sa araw pa ng pista. Ano? Diyos ko naman, Angel. Naaksidente talaga tayo. Sakit pa rin ng balikat ko. Paano kung hindi lang yung natamo natin? Kaya nga pasensya ka na talaga. Hindi ko naman sinasadya na masaktan ka din eh.
Iniwas ko naman sa'yo pero hindi ko alam yung nangyari. Nung una nga, ayaw pa kitang isama eh. Pero nandito na tayo. At saka mas convincing kasi kapag kasama ka. Pwisit ka naman. Pero naisip mo ba na dadalhin mo ako sa bahay ng mga aswang? O sarili mo lang iniisip mo? Pasensya na, okay? Pasensya na talaga. Alam ko naman, unfair sa'yo to eh. Pero hindi mo kasi alam yung pakiramdam ng mawala ng pamilya. Lalo na sa ganung kasaklap na paraan. Hindi, Angel. Tsaka nagkakamali. Kasi dahil sa ginawa mo, naramdaman ko ang lahat habang nakikita ko yung kahayupan na ginawa nila sa nanay mo. Pinahiram mo sa akin yung nakaraan mo. Kaya ngayon, damandama ko na ang lahat. Hindi nga kita masisisi kung gusto mo maging ganti. Kahit ako naman eh. Nanginginig ako sa galit para sa inyo ng nanay mo. Pero paano ba? Nakita ko kung gaano kalakas si Don Vito eh. Winarak pa nga niya yung pintuan niyo, di ba? Huwag mo nang intindihin yun. Ako nang bahala dun. Pero, natatakot ako kasi baka mapahamak ka lang. Ano naman magagawa ng isang babaeng payatot na katulad mo? Marami. At walang makakapigil sa mission ko dito sa San Ildefonso. Teka, Sodoma tsaka Gomora? Yun ba ibig mo sabihin? Parang gano'n na nga. Sandali lang. Lahat ay mapapasama sa kagustuhan mo magiganti. Angel, may mga inosenteng tao pa dito. Isang anghel ang huhusga nito, Jelly. At ako yun. Oh my God, nababaliw ka na talaga. Hindi ako nababaliw. Naghahanap lang ako ng hustisya. Buong buhay ko ginawa ko lahat para makabalik dito. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nakakamit yung hustisyang nararapat para sa nanay ko. Angel naman. Sorry, pero ayoko. Hindi ako papayag. Sige na, alis na ako. Pero Jelly, kailangan kita. Ikaw yung pinakamalapit kong kaibigan. Kailangan kita para mapabagsak tong buong San Ildefonso. Hindi kita maintindihan eh. Kailangan mo sabihin sa akin yung plano. Ano to? Susunugin mo yung buong bayan, ganun lang? Oh, bakit ba ayaw mo magsalita? Tingin mo ba hindi mo ako mapagkakatiwalaan matapos lahat ng nangyari? Hindi naman sa ganun. Pinagkatiwalaan nga kita ng mga memorya ko eh. Ewan ko na. Basta, kakausapin ko si Simon. Oo, baka tumutol ka ah. Sigurado ako mabait siya, okay? Hindi ko na siya hinintay sumagot at tumakbo na ako paalis. Pero kamalas-malasan nga naman. Naulit na naman yung pinandirian ko kahapon. Dahil namataan ko na naman si Simon na kumakain ng walang kamatayang lechon. Pero hindi ko na inaasahan ang matutuklasan ko pagkalapit ko sa kanya. Dahil korting lechon naman ang karne na nilalanta kanya. Pero ang loob nito, iba ang laman. May dugo-dugo pa. At klarong-klaro, kita ko ang pag-iiba na naman ng mata niya at ang mga nakausling pangil. Hindi na nga talaga ako namamalikmata. Aswang din si Simon. Karni na tao! Oo! Karni na tao yan! Kumakain ka, Simon? Ibig sabihin, aswang ka din? Jelly. Jelly, sandali lang. Sandali lang naman, oh. Ano? Tinatanggi mo pa? Kita-kita ko na, oh. Sabi ko pa naman kay Isay, mabait ka. Ano nga bang inaasahan ko? Kamag-anak mo nga pala sila doon dito. Mga pamilya kayo na aswang! Parang awa mo na, Jelly. Huwag kang matakot sa akin. Hindi naman talaga ako mamamatay tao eh. Hindi ito yung legion nila. Ibang hayop to. Basta, papatunayan ko sa'yo. Hindi kita anuhin, pangako. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako, Simon! Sinubukan pa niya akong hawakan pero nagpumiglas ako. At sa kabutihang palad, hinayaan niya akong makaalis. Pabalik na ako sa bahay ni Manang Clara nang masipat ko sila Kapitan Luis. Kaya agad akong nagtago sa malapit na mga puno. At laking gulat ko nang makitang kasama na niya si Angel. Nilagpasan nila ako. Hindi ako nakita ng aswang. Pero sa huling sandali, lumingon sa aking gawi si Angel. Kumunot ang noo niya at umiling-iling. Dahil dito patago ko silang sinundan. Pero naging madali lang ito dahil sa kaguluhang dulot ng pista. Kasagsagan ng kasiyahan. Nang makarating sila sa gitna ng plaza, pinalibutan sila ng mga tao.
Mga kababayan, hindi pa tapos ang araw. Nagsisimula pa lang tayo dahil meron akong panauhin. Isang espesyal na dalaga na dumalaw sa atin. Kaya kinatutuwa ko talaga ang araw na napadpad siya sa ating munting bayan. Palakpakan muna natin siya! Maraming salamat po, Kapitan. Ikinagagalak ko po na nandito ako ngayon. Hindi ako makapaniwala. Yung planong paghihigante parang nalihis na ng tuluyan. Dahil kung makalingkis na si Angel kay Kapitan, daig pa nila ang magkasintahan na. Hindi ko na malaman ang gagawin. Imposibleng pumanig na rin siya sa mga aswang, pero baka ginayuma siya o baka may pinakain. Katulad na lang nung lechon na nakita kong nakahilera sa plaza. Nalaki pa ang ulo ko nang makita kong sinaluhan na ni Angel ang Kapitan sa sinasabing pakain ng lechon. Kaya naman pinilit kong magpunta sa harap ng plaza. Sa puntong binabraso ko na at tinatabig ang ibang tao. Plano kong pigilan ang kaibigan ko bago niya makain ang laman ng tao. Malapit na ako nang biglang may mamasamasang kamay ang tumakip sa bibig ko at isang braso ang humatak sa akin pagilid at dinala ko sa isang eskinita. Si Manang Clara. Huwag kang maingay dahil baka mahalata nila tayo. Manang, may mga aswang po eh. Dito po sa San Ildefonso. Sila Kapitan po tsaka Don Vito. Shh! Alam ko. Narinig ko ang usapan ninyo ng kaibigan mo at ang balak na dito sa bayan. Pero mukhang hindi naman niya itutuloy ano. Hindi ko na po alam, Manang. Pero gusto ko makahanap ng paraan para makausap po siya. Tulungan niyo po ko, Manang. Hindi. Hindi ako papayag. Isusumbo ko kayo kay Kapitan. Oh? Manang? Napahinto ako. Doon ko napansin na may dala na naman siyang sako. Tumutulo ang katas nito. Amoy lechon pero malansa. Doon ko na napagtagpi-tagpi. Karne ng tao ang laman ng mga sako. Siya ang nagsusuplay ng mga tao sa mga aswang. Napaurong ako pero hinatak niya ako at ayaw bitawan. Pero kung ayaw mong magsumbong ako, bigyan mo ako ng pera. Malaking halaga ang gusto ko. Alam kong taga Maynila kayo kaya mayaman kayo. Hindi ka na nakontento mag-supply ng laman ng tao kina Kapitan? Tapos ngayon, nambablackmail ka pa? Akala ko may pinagsamahan tayo. Baka pa naman ang mukha mo. Simula nang umalis kayo dito, nawala na ako ng trabaho. Naghirap na ako ng tuluyan. Kinailangan ko pang maghanap ng paraan para makakuha ng mga taong ibibenta sa mga aswang. Pero ngayong nakabalik ka na, bigyan mo ako ng pera kundi susumbo kita. Naku, kung bihira ka naman, Manang. Wala nga akong pera. Kung ganun isama mo ko kung aalis ka, tumakas na tayo. Iwan mo na yung kaibigan mo. Hindi. Hindi ko siya iiwan. Kahit parang wala na siya sa sarili niya. Kilala ko siya. Alam ko yun nasa puso niya kaya bitawan mo ako. Hinihila niya ako palabas ng eskinita nang may naalala ko. May dinekwat ako kay Angel kanina nung nagpapaliwanag siya kung paano niya ako pinapatulog. Yung pang-injection. Kinuha ko ito mula sa aking bulsa at tinurok sa braso ni Manang Clara habang hindi siya nakatingin. Bigla siyang napabitaw sa akin kaya nakawala ako. Pinagtinginan kami ng mga tao dahil nga nahimatay si Manang Clara. Hindi nagtagal, naramdaman ko ang mga kamay na kumapit sa akin. Napaligiran ako at ayaw nila akong bitawan. Dinala nila ako sa gitna ng plaza kung nasaan nandoon ang kaibigan ko at ang mag-amang mga aswang. Salamat sa mga kasamahan natin nakahuli sa mga dayo. Isay, ngayon na nakakain ka na ng aming pinagbamalaking lechon. Hindi ko na patatagalin pa. Pasensya na pero bilang parte ng pagdiriwang, kayong dalawa ang magiging alay sa ating seremonya. Kaya ngayon, sumama ka na sa akin. Ibigay mo ang katawan mo sa akin at pagsilbihan mo ko. Hindi! Isay! Makinig ka sa akin! Pigilan mo ang impluensya nila! Kaya mo yan! Naniniwala ako sa'yo! Tandaan mo ang pinunta mo dito! Huwag ka muna mag-enjoy, be! Kahit gwapo siya! Pero para bang walang naririnig si Angel. Nagawa pa nga niyang halikan si Kapitan. Ang mga tao naman, hinihila na ako palayo.
Tinamaan ako ng matinding takot dahil kung magiging alay ni Angel ang katawan niya sa pinuno, baka naman gawing alay ang katawan ko para maging lechon. Tulong! Pitawan niyo ako! Ayoko pa magilitsyon! Kapapagawa ko pa lang ng hinaharap ko! Tigilan niyo ako! Alis! Huwag mo ako hawakan! Napalingon ako sa kaganapan sa harap ng plaza dahil biglang napahinto ang lahat. Nawala ang mga tunog, tawanan pati na ang mga orasyon. Nawala ang mga kamay na mahigpit na may hawak sa akin. Sa halip hawak ng karamihan sa kanila ang mga mata nila. Nagtakbuhan paalis ang mga ligtas mula sa misteryosong nangyayari. Napalingon ako kay Angel. Hindi na niya kahalikan si Kapitan Luis. Hindi rin siya natatakot kundi nakangiti. Hawak niya ang maliit niyang Biblia at may binabanggit na mga salitang Latin mula dito. Napaluhod si Kapitan. Ang mga tao ay naghihingalo habang nagdudugo ang mga mata. Nagdilim ang kapaligiran at biglang bumuhos ang ulan na para bang umiiyak din ang langit. Tanggapin niyo yung parusang galing sa anghel! Mga makasalanan kayo! Pumapatay kayo ng tao! Kumakain kayo ng laman at umiinom ng dugo! Mga wala kayong konsensya! Mga salot kayo't hindi kayo nararapat pang mabuhay! Angel! Angel, tama na! Tama na, nasasaktan ka na rin! Sinubukan kong pigilan ang kaibigan ko dahil bawat banggit niya sa mga dasal niya, nagdurugo na rin ang ilong niya. Bigla kasing nagliyab ang mga katawan ng mga tao. Napayuko na rin siya sa enerhiyang inilalabas niya. At hirap na siya, pero tuloy-tuloy pa rin siya. Parang nawawala na siya sa sarili. Lumapit siya sa mag-ama at sinakal si Don Vito. Bago ka mamatay, gusto kong malaman mo na sasaktan ko din ang anak mo tulad ng ipinangako mo sasaktan mo yung anak niya. Ito ang pinakahihintay kong paghihiganti. Pupuksain ko yung masama mong lahi. Angel! Awat na! Wala na silang laban. Nanalo ka na, Angel. Tama na! Pero parang wala pa rin siyang naririnig. Binuklat niya ang likod ng Biblia at may laman pala itong agimat sa loob. Kinuha niya ito at pwersahang ipinakain kay Don Vito. Sinalaksak niya ito sa lalamunan ng aswang. At dahil hindi ito makapalag, nangisay na lang ang katawan niya sa sakit. Sinubukang gumapang ni Kapitan Luis papunta sa tatay niya. Pero kinuha ni Angel ang agimat mula sa lalamunan ng naghihingalo niyang ama. At pilit ding ipinakain sa binata. Nanigas ang dalawa sa sakit. Hindi pa siya nakontento at naglabas siya ng itim na punyal. At walang patumanggang sinaksak ang mag-ama. Nagkalat ang dugo. Wala silang kalaban-laban. Hanggang sa hindi na sila nakakilos pa. Yan ang nararapat sa inyo! Mas masahol pa kayo sa hayop! Mga wala kayong kwenta! Okay na, be. Okay na. Patay na sila. Tama na. Napagiganti mo na yung nanay mo. Kaya tama na. Niyakap ko si Angel pero nagpumigla siya. Hindi na niya makontrol ang sarili. Para bang nawawala na siya sa katinoan. Pilit ko siyang pinapatahan pero nanginginig pa rin siya sa galit. Kaya wala na akong nagawa kundi turukan na rin siya ng pampakalma at ipinagdasal na makatulog na lang siya. Maya-maya pa, may tumabi sa akin. Si Simon. Ayos na siya at walang nangyari sa kanyang mga mata. Isa siya sa mga mabubuting nakaligtas. Kayo, kailangan nyo na umalis dito. Hindi man nasaktan yung mga tao inosente. Pero mga kakilala at mga kamag-anak pa rin nila inapuksa. Sigurado ako may magagalit sa inyo. Nagsisimula na magbulong-bulungan. Nako, Diyos ko, paano yung kasama ko? Huwag kayo mag-alala. Tutulungan ko kayo. Tara na! May araw pa kaya kaunting hintay lang. May dadaan din, boss. Maraming salamat, Simona. Hindi kami makakatakas kung wala ka. Pambawi ko rin to kasi tinago ko sa inaswang ako eh. Pero sana maniwala ka na hindi ako masama. Wala ko ibang ginusto kundi makipagkaibigan sa inyo. Mabuti rin yung intensyon ko. Pangako yun. Naniniwala naman ako. Kaya nga hindi kita naparusahan eh. Yung mga mamamatay tao tsaka yung mga masamang buti lang yung nadali. Pero ayos ka lang ba dito? Baka gusto mo sumama sa amin sa Maynila.
Andito yung mission ko. Kailangan ko pa rin maggamot dito. Hindi ko kayo makakalimutan, lalo na ikaw. Salamat Nakawala din yung San Ildefonso dahil sa inyo. Pangako, sisiguraduhin ko na wala na magiging biktima dito. Pangako, makakaasa kayo dyan. Nakatakas kami at makabalik ng Maynila ng maayos. Kalagitnaan ng biyahe nang mabalik ang malay ni Angel. Alam mo, Jelly, siguro kung wala ka dun, naubos na silang lahat dahil sa galit ko. Mabuti na lang, tinurukan mo ko agad. Sobrang tapang ba naman nung gamot na ginawa mo? Knockout kaya kayo parehas ni Manang. Medyo. Maraming salamat kasi napabalik mo yung katinoan ko Sa totoo lang, hindi naman ako naging masaya sa paghihiganti na ginawa ko. Hindi naman nun mababalik si nanay Pero, pinigilan mo yung paghahari-harian ng mag-amang yon. Niligtas mo yung mga magiging biktima nila. Yung mga susunod na matitibuhan sa pista. Sa bagay, pero kung tatanungin mo ko kung worth it ba ilaan yung dekada ng buhay ko sa paghihiganti, hindi ko alam yung isasagot Dahil kung wala ka doon, pati siguro ako naging halimaw at kinain na din ng kadiliman. Pati ikaw, nililang kita tsaka narisk ko yung buhay mo. Kaya pasensya ka na talaga Ano ka ba? Kung sinabi mo pa una pa lang na yun yung plano mo, baka natulungan pa kita. Napamahal na kaya sa akin yung nanay mo. Tsaka kahit papaano naman, nag-enjoy ako, no? Nakilala ko pa si Simon. Kaso, na-friendzone nga lang ako pero ayos lang yun. Ayoko naman ng long distance Hanggang dito ba naman love life pa rin yung inaatupag mo? Pero alam mo, wala na ako ibang pipiliin na kasama sa road trip man o pagtugis ng aswang. Hindi ikaw lang. Asus! Dahil dyan, darayin mo pa rin ako sa beach Simula noon ay nakita ko ang pagbabago sa kaibigan ko. Dahil binitawan na niya ang bigat sa puso niya na dulot ng pagnanais maghigante. Para bang gumaan ang lahat. Palangiti na siya ngayon at naging masiyahin na. Sabi ko nga, gugustuhin naman ng nanay niya na mabuhay siyang maligaya at wala ng kinikimkim na galit. Gayunpaman, alam kong masaya si Tia Isabel dahil nakamit na ang hostisyang inaasam. At higit sa lahat, magiging tunay na masaya na ang anak niya. Pilit naming kinakalimutan ang mga kaganapan sa San Ildefonso. Kaya sa mga sumunod naming road trip, sinigurado na naming full tank at hindi na kami hihinto sa gas station sa gabi. At nasunod din ang inaasam kong bakasyon sa beach. Hanggang dito na lamang po, Miss Clar. At maraming salamat sa inyong pakikinig.